Meron nga akong dinayong NMAX version 2. Dito nga yan sa Victoria, Laguna. Ang dahilan, namamatay ang makina kapag nagmiminor. Meron nga itong check engine at sa ngayon hindi na nga ito umaandar. So yan lang mga bossing yung nangyayari sa motor, no? Nagka-crank siya pero ayaw tumuloy. Wait lang, medyo maingay eh. Ayan. Ang una ko ngang ginawa, inalis ko yung takip ng tangke ng gasolina para pakinggan kung nag-work pa ba ang fuel pump. Upon checking, gumagana naman. E di pagkatapos, sinalpakan ko ito ng diagnostic tool. Sa history nga, may nakita akong maraming problema. Pero sa current, wala naman. Kaya naman ang sunod kong ginawa, inalis ko na yung mga kaha para ma-expose ang mga wirings at mga sensor. Base sa diagnostic tool, nagkaroon nga ito ng error 12. Nag-warning na rin ang CKP sensor, engine stall detected, at ang IAC stuck to the upper limit. Kaya naman ang sunod kong ginawa, nag-monitor ako kung malakas ba ang pressure ng fuel pump. Wala naman akong nakitang problema. Ganun nga rin dito sa fuel injector. Solid pa nga ito mag-spray ng gasolina. E di pagkatapos, pinuntahan ko na nga itong ignition coil. Inalis ko muna yung spark plug cap at binasahan ng resistance. At ang result, open line. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umaandar. Ito naman ang resistance ng bagong spark plug cap, 0.484 kilo ohms. At syempre, papalitan na nga yan. Pagdating naman sa spark plug, malaki na nga ang clearance nito. Hindi ito ang dahilan kung bakit hindi nakakaandar ang motor. Pero papalitan ko pa rin ito ng bago. E di pagkatapos, sinilip ko na nga itong ignition coil. Aalamin ko kung meron bang lumalabas na kuryente habang pinopost start. Dahil walang lumalabas na kuryente, ang gagawin ko, mag-troubleshoot muna ako sa mga wirings. Kaya naman gagamitan ko ito ng test light sa brown wire ng ignition coil. Dapat pag sinusi, magkakaroon ito ng positive supply. At dapat umilaw ang test light. So meron naman mga boss. E di pagkatapos, ang susunod kong tutumbukin, yung orange wire pa rin ng ignition coil, kung saan connected nga ito sa computer box. Dito, aalamin ko kung putol ba ito or hindi. Gamit nga itong multimeter. So mga boss, hindi siya putol. Dahil wala naman akong nakitang problema sa mga wirings ng ignition coil, nilipat ko ang aking pag-troubleshoot dito sa linya ng TPS sensor. Base sa aking experience, malaki ang kinalaman dito kung bakit walang lumalabas na kuryente. Gamit itong multimeter, aalamin ko kung wala bang putol ang 5 wire nito galing socket terminal ng sensor papuntang ECU. Dahil hindi ko naman nakitaan ng problema ang mga linya ng TPS sensor. Kaya naman ang pangalawang possible na problem dito sa motor kung bakit hindi umaandar ay itong ignition coil. Kaya naman gamit pa rin itong multimeter, babasahan ko nga ito ng resistance. Malalaman natin kung pasok pa ba ito sa standard. Meron nga itong 3.780 kilo ohms base sa value ng multimeter. Sobrang bagsak na nga ito. At ito ang pangalawang dahilan kung bakit hindi nakakaandar. Kaya naman pagkatapos ko na confirm na sira na nga itong ignition coil, nagpabili na nga ako ng bago. At ito nga ang available dito sa lugar na aking dinayo. Pagkatapos ko nga ito ma-install, dito magkakaalaman na kung may kuryente na nga ba. Lakas na! E di pagkatapos nung may kuryente nang lumabas, kinabit ko na nga yung bagong spark plug cap at spark plug para magkaalaman na kung aandar na nga ba itong motor. E di pagkatapos sa aking first goal na dapat mapaandar ko itong motor, ang susunod kong aalamin kung bakit namamatayan ito ng makina. Yung tipong bigla na lang itong tumitirik. Noong pagsilip ko nga sa bandang magneto, napansin ko na agad yung makakapal na dumi at may halong bakas ng langis. 101% putok na yung oil seal nito. At ang domino effect, kapag nababad sa langis ang magneto, automatic na sira na. Or kaya naman pasira pa lang ang CKP sensor. Kaya naman kung makakaranas kayo na biglang tumitirik na lang, tapos on and off nyo lang yung susian, aandar na ulit, 90% CKP sensor yan. Pero syempre mas mabuti, consult nyo ito sa inyong mga trusted mechanic. E di pagkatapos ko nga nakalas itong stator dito sa crankcase, inalis ko muna itong kapirasong bracket. Sabay tanggal na rin ng 2 tornilyo para makalas itong CKP sensor. Pagdating naman sa AdPro dito sa bandang stator, wala naman itong sunog. Ganon nga rin dito sa terminal papuntang ECU. Para malaman na sira na talaga itong CKP, ginagamitan ko nga ito ng ganitong device. At dito nga
nagkaroon na ito ng problema. Ito ang dahilan kung bakit bigla na lang itong tumitirik. Sa paglilinis nga na itong crankcase, ginamitan ko nga yan ng gasolina. Pagkatapos binanlawan ng cleaner, magpapalit na rin kasi ako ng bagong oil seal. Di pagkatapos kong matanggal ang mga putik, kinalas ko na nga itong sirang oil seal. At genuine nga ang pinapalit ko dito. Pero bago ko nga ito sinasalpak, pinupunasan ko nga ng malinis na tissue ang shop para sa paglagay ko ng bagong oil seal. Lumapat ito at hindi magkakaroon ng leak. Di pagkatapos, ang sunod ko ngang ginawa, pinagtatanggal ko ang mga dumi na kumakapit dito sa magnetic pool. Ginagawa ko nga ito para mabigyan ng value ang binabayad ng aking mga customer. Di pagkatapos, ito namang magnetic coil ang aking nililinis. Sa bawat sulok nga na ito, doon kumakapit ang mga dumi. Pagkatapos, pinupunasan ko nga ito ng malinis na basahan. Bago ko nga ikakabit ang CKP sensor kong ipapalit, tinetesting ko nga ito at pinapakita ko sa aking customer. Although na brand new naman ito, pero wala akong assurance na working talaga dahil nga ito ay aftermarket. Pero dito, hindi ko naman nakitaan ng problema. Pagkatapos ko nga ito matesting, sinalpak ko na nga ito dito sa stator at nilapat ng mabuti para hindi magkaroon ng problema. Di pagkatapos, hinigpitan ko na itong dalawang tornilyo at kinabit itong maliit na bracket para hindi sumabit ang mga wire kapag umiikot na ang magneto. Di pagkatapos nga makabit ang CKP sensor, nilagay ko naman itong stator dito sa crankcase at hinigpitan itong tatlong tornilyo. Binabalik ko na nga dyan ang socket terminal ng CKP at ito rin kinalas ko na add pro. Di pagkatapos ko nga ito makabit, sunod ko namang nililinis itong magneto. Dito nga binabakbak ko yung kumakapit na kalawang. Ganito nga ang ginagawa ko sa lahat ng aking mga customer. Mas okay na yung quality kaysa quantity. Pagkatapos ko malinis ang panlabas, sunod ko namang tinanggalan ng dumi ang bandang looban. Sabay punas. Saka ko naman siya pininturahan ng primer. Panlaban nga ito sa mga kalawang. Pagkatapos ito matuyo, sinundan ko agad ito ng pangalawang coating. At habang inaantay ko nga itong matuyo, saka ko naman kinalas itong throttle body dahil nagkakaroon nga ito ng problema sa minor. At kapag alanganin nga ang piga ng silinyador, doon mamamatay ang andar ng makina. Pagsilip ko nga dito sa manual na IAC, hindi naman ganun kadumi. Pero yung rotor valve, hindi pang NMAX version 2 dahil nga matulis ito. Pagkatapos nga dyan, kinakalas ko na nga itong TPS sensor. Saka ko naman nilinis itong throttle body, lalo na yung housing ng IAC sensor. Sinunod ko naman itong manifold. Pagkatapos itong rotor valve at spring. Binanlawan ko na nga ng cleaner ang mga parts ng manual na IAC. Syempre, ganun nga rin itong throttle body at itong manifold. Sa puntong ito, sinisilip ko muna itong butterfly valve kung hindi ba nagkaroon ng awang. Pagkatapos, huwag kalimutan itong o-ring bago pagsamahin ang manifold sa throttle body. Silipin kung mayroong gasket sa pagitan ng cylinder head at manifold bago higpitan ang dalawang tornilyo. Di pagkatapos, ang sunod kong ikakabit itong fuel injector para nga hindi masugatan ang o-ring. Nilalagyan ko nga ito ng konting langis. Saka ko naman siya binabaon. Sabay higpit nitong tornilyo. At huwag kalimutan ibalik ang socket terminal kasama yung hose ng injector. Sa puntong ito, kinakabit ko nga itong aking genuine na IAC. Nagbabaka sakali kasi ang owner na kaya pang maibalik ang dating idle ng kanyang motor. Pagkatapos ko nga ito nakabit at pinainit ang makina ng motor, saka ko naman ito nireset. Kaso nagkaroon ng problema sa program ng ECU. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko ito makalibrate. Ang tanging pag-asa lang nito, yung tinatawag na remap. Sa ngayon, pinag-iipunan pa lang dahil nga may kamahalan. Para magkaroon ng idle itong motor, kinakabitan ko nga ito ng manual na IAC na pang NMAX na version 2. Pagkatapos, papaandarin ko itong motor at doon ako mag-a-adjust ng minor. Pagkatapos ko nakuha ang tamang idle ng motor, nag-drain ako ng coolant dito sa makina. Saka naman ako nagsalin ng bago at nag-bleed na nga rin ako para matanggal ang hangin sa radiator at sa cylinder block. Di pagkatapos, hinihigpitan ko na itong 4 na tornilyo para ikabit na rin ang radiator cover. Sa ngayon, tinatanggal ko na itong 4 na tornilyo dito sa fuel tank dahil magpapalit nga ako ng filter. 5 years na nga itong motor at hindi pa nga ito nakakatikim ng PMS. Sa pagkalas ko nga ng fuel pump assembly,
Napansin ko na okay pa naman yung mga wirings, lalo na yung mga pin terminals. E di pagkatapos nga tinanggal ko na ang lumang fuel filter, tinanggal ko na rin ang mga kalawang na kumakapit, lalo na doon sa pinagtanggalan ng gasket. Sinabay ko na nga rin sa paglilinis itong fuel tank. Dito nga sa bunganga maraming kalawang na kumakapit. Tinapon ko na nga lang ang natitirang gasolina, sabay tanggal nitong mga kalawang. E di pagkatapos ko nga nalinisan itong tangke at inalis ang natitirang gasolina na may latak. Kinakabit ko na nga itong fuel pump assembly na may bagong gasket at filter. Sa pagbabalik nga na ito ay hindi naman mahirap. Hindi naman kayo magkakamali kasi may guide mula sa Bagtas Tanza, Cavite. Naglakbay ako patungong Victoria, Laguna. Umabot nga ng 3,300 para sa home service and labor. Nagsimula nga ako ng alas 8 ng umaga. Natapos ko nga ito alas 3 ng hapon. E di pagkatapos ko na ibalik ang fuel pump assembly at nakabit itong tangke sa chassis ng motor. Pagkatapos, pinakinggan ko muna kung gumagana ang fuel pump. Upon checking 101% working, saka ko naman ngayon sinalin ang gasolina. Pagkatapos, papaandarin ko itong motor para alamin sa huling pagkakataon kung hindi nga ba nagkaroon ng panibagong problema. Matapos ko nga maayos ang mga problema, naglinis at nag-calibrate ng mga ilang sensor. Pinaroad test ko nga ito kay sir para hatulan kung satisfied ba siya. Okay, sir. All goods? All good. Ayun.